Simula nga po mga idol nang mag-umpisa ang off-season, balak na nga talaga ni Jonathan Kumingang umalis sa Golden State Warriors at lumipat ng ibang kupunan sa isang sign and trade deal. May teams na rin naman sanang nagbigay interes sa kanya, katulad ng Phoenix Suns at Sacramento Kings na parehong nag-offer ng package. Ngunit sa kabila niyan, ni isa dito tinanggihan ng Golden State Warriors dahil plano nga nilang panatilihin si Kuminga hanggang next year. Ang problema, mismong kampo na ni Jonathan Kuminga ang nagsabi ayaw na rin naman nilang kunin ang inalok sa kanya ng Golden State na bagong extension at maging ang qualifying offer. Sa madaling salita, habang tumatagal nagiging komplikado ang sitwasyon. Kaya sa ngayon nakatenga pa rin ang lahat ng transaksyon na kaugnay kay Kuminga since pareho silang nagmamatigas. At kapag nagpatuloy pa ito, posible na hindi ito makasama at makapaglaro agad sa lineup ng Golden State Warriors next season. Samantala, para nga sa inyong kaalaman, meron pang natitirang 2 taon si Austin Reaves sa kasalukuyang kontrata nito sa Lakers kung saan ang huling taon nito magkakaroon siya ng player option. Ibig sabihin, ngayon pa lang, kailangan na talaga ng Lakers maghanda na para mapanatili si Reaves ng mas matagal. Kung inyong ang matatandaan, kamakailan lumabas ang balita na gugustuhin na nga ng Lakers na i-trade si Austin Reaves para makakuha ng mga bagong player na mas makakatulong kina LeBron at Luka. Ngunit agad rin naman nga itong pinasinungalingan ng ESPN matapos nitong ibalita na bibigyan at papipirmahin ito ng Lakers ng at least $30 million sa kanyang magiging bagong kontrata sa team. Naniniwala ang front office na si Austin Reaves ang pinaka nababagay na tandem kay Luka Doncic since hindi rin naman sila nagkakalayo ng gameplay ni na Jalen Bronson at Kyrie Irving, kaya mukhang nakahilera na talaga ang pangalan ni AR sa ilang mga star player at point guard na patuloy na nag-i-improve sa kanyang mga galaw bawat taon. Sa kabilang banda, pagkatapos nga na matalo kahapon ng Gilas Pilipinas laban sa Chinese Taipei, kakalabanin rin naman nila mamaya ang New Zealand Tall Black na kagagaling pa lang sa panalo sa first game nito laban sa Iraq. Bali, walang ibang plano ang Gilas kundi bounce back. Ngunit, hindi rin naman ito magiging madali gayong ito ang isa sa mga high rankings teams na makakalaban nila. Bagamat natalo na nila ito noon sa second window ng Asia Qualifiers, hindi rin naman maganda ang performance ng team. Kasalukuyan rin naman ngang hindi kompleto ang lineup ng Gilas na siyang tumalo noon sa New Zealand matapos ang pagtatamo ni Kai Sotto ng injury. Kaya hindi na nakakagulat bakit sobrang dehado ang Gilas at liamado ang New Zealand. Pero sa kabila niyan, mismo si Coach Tim Cone na ang nagsabi hindi dapat maliitin ang kanilang team dahil meron pa rin silang sapat na kakayahan at talento na ma-upset ang kanilang kalaban mamaya na New Zealand Tall Black. Anong masasabi nyo dito mga idol?